Ito, Kayo muna. Ako Ako muna. na lang sa huli. Sige. Ang closing prayer, tatang. No, magano na. Ikaw na, brother. Mag-pray. Ayan, Kung ano gusto niyong tanongin, nakakabuti sa atin. Lino, parehas ka ng linaw, vlog mo eh. Ayan po. Mas ano man, nakaready naman tayo sa mga katanungan, tatang. Sige. Bahala na sa tatang magsagot. Sige. We start. Basta sa programa lang ang tanong sa programa. We start with the prayer. Yes. Ed, ikaw na lang ang magsimula. Salamat. Ama namin, nasa langit ka. Ginangalan niyo. Sambahin ka po ng mga tao. Ipatupad mo na po, Ama, ang iyong programa. Yes po. Dito po sa lupa, para din sa langit. Yes po. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawaran po kami sa aming minsan. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo po kami itayin tulad. So, tadyaw po kami sa lahat ng masama. Ama namin banal, na may likha ng langit at lupa. Sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, sa lahat ng hindi nakikita at nakikita ng tao. Maraming salamat po sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa amin. Lagi mo pong gabayan ang aming mga sari-sariling pamilya, Panginoon. Lalo na po ang iyong implementor ng Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. Article 55, 57, 63 up to 71. Na ito po ay pakinggan ng mga abogado, mga politiko natin dito sa Republic of the Philippines na i-reactivate na po ang iyong Central Bank, Panginoon, para sa sambayan ng 110 million Filipinos na nakaabang at nakaantabay dito sa iyong programa. Kaawaan mo po ang lahat ng ito, Panginoon, at bigyan mo po ng kalakasan ang bawat isa sa amin. At lalo na po ang aming mannarit na si King Tibo siguro mga boss. Talana Tagyan Deport, ang aming Vice Chairman, Leandro Johnson, Chaplain Siladan. Gandi po sa mga Director Generals at sa ating mga prinsipe na hinirang ng Diyos. Gandi po sa OFW at mga members na magkaisa po kami dito at hindi magkanya-kanya. Ikaw po ang magsasalita dito at hindi po kami, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus Christ's name, kaawaan mo po kami. Yes. Amen. Amen. And amen. So, okay na lahat. Ayan, good. Okay na. Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Magandang hapon, mahal naming hari na si King Tiborcio, Villamor Marcos, Talano, Tagyan Deport. Magandang hapon din sa ating lahat. Kinagagalak ko na ako ngayon nandito muli para sa kabutihan natin. Salamat po. Lahat na mayoryang 100 million na maharlikanong Ufirian na Pilipinos. Ganun din kay Brother Jolie muna. Kumusta, Brad? May magandang hapon sa atin.
Kumusta ang ating yung mahaba yung panahon na hindi tayo nag-live, na-miss nila tayo. Ito, magla-live na po kami with King Tibor Sibilio Marcos, Salano Taguig Deport, ang ating 7-star general ng United Nations. Magandang hapon, Ate Susan. Magandang hapon din sa inyong lahat, lalo na sa aking mahal na hari na si King Tiburcio Villamor Marcos, na anak ni Pangulong Ferdinand Intalin Marcos. Salamat Sana po. sa lahat ng mga Pilipino ay i-recognize na natin lahat para ma-implement na ang layunin ng mahal na Panginoon sa 110 million plus na Pilipino at ma-reactivate ang Regional Central Bank na kung saan merong kabuuan na masisingil sa buong mundo na 196 na bansa. So, sa pangalan ng Ama, ng ating Diyos Ama, ng ating King Tibor Sibilio Marcos, ng ating Vice Chairman ng Alpha Omega, si Director, Deputy Director Leandro Johnson, sa ating lahat ng mga kasama sa Alpha Omega. Magandang araw po. Kami po ay humihingi ng paumanhin sa mahabang panahon na hindi kami nakapag-live, gawa ng grabe, sobrang puspusan ang aming pag-aasikaso, pagpapareceive at mga gawain ng ating mahal na hari na inuutosan kami. Pagdating namin dito, pagod na siya, kaya hindi na po makapag-live. So anyway, yung topic po natin dito is about sa United Nations ECOSOC and reactivation ng ating Central Bank, kung paano. So, Lahat ng Pilipino. Narito ang ating mahal na King Tibor Sibilio Marcos para i-guide tayo kung ano ang dapat nating gawin ng sambayan ng Pilipino na nawa po ay magkaisa na po tayo dito. Huwag na po magkanya-kanya na kanya-kanyang mga Diyos, kanya-kanyang implementor. Kasi po, paniwalaan po natin ang dokumento, huwag po yung sarili natin po. Malinaw po yan. So, ibigay ko na ang pagsasalita ng ating mahal na hari para mapakinggan na natin. Maraming salamat at magandang hapon po muli. Magandang hapon sa ating lahat. Majesty. Sa lahat na ating pag-uusapan ngayon, siguro talakayin natin itong implementasyon ng United Nations Security Council ECOSOC Article 55, 57, 63 all the way to 71. Itong implementation na governance para sa renewal ng backup ng mga ginto sa Global Death Facility ng buong mundo. Tayo ang naatasan for that purpose kasi nag-mature na nga yung 1950 na bilateral Mansfield breakthrough successor sa agreement na 60-year loan proviso. Back then in 1950, nag-mature ng 2005 with a 5-year moratorium. So with finality 2010 ang maturity ng backup ng gold to among central banks all over the world. I-renew natin yan, i-reactivate natin yan through Project
ECOSOC ng United Nations Security Council, ECOSOC, Project ECOSOC, Article 55, 57, 63, all the way to 71. Implementer governance. So, in implementing this ministerial agreement, ng bilateral, trilateral, Minesfield Breakthrough Successors Agreement, we have actually marshals, provost marshals, we have peacekeeping force with us, we have Peace Corps, and peacekeepers all over the world. Dito lang sa atin ang toka natin, our commitment to United Nations so far for more than 60 years now. Now we've been actually sending peacekeeper, peace officers, Peace Corps sa United Nations to countries na may gusto. So actually, tayo preview sa merong difficulty dito because they almost been successful of squashing our Philippine archipelago kasi paghati-hatian na nila ang archipelago natin, and dapat lamang na pangalagaan natin ang soberenya natin, ang patrimonya natin na bansa. Now, we are very rich beyond compare. Ang dami natin ditong mga asset, and nakita ninyo, ang una natin na gagawin dito actually through the implementation of the United Nations Security Council Project ECOSOC, Article 55, 57, 63 to 71, tayo ang mauuna. So, we have to reactivate the old Central Bank of the Philippines kasi may pangalawang central bank na ginagamit na that has been chartered in 1993, and this is the Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang kapital. Today, saan ka uutang na bansa? Kung uutang ka sa ibang bansa, kontrolin ka. Matso, saan ka ngayon kukuha ng revenue na pati tayo na affected na more than 3 years now up to today na walang kinita ng bawat isa't isa sa atin, including businesses because of the pandemic. Wala ngayon makukulikta na buwis ng gobyerno natin among the people. And even yung mga OFW na natin or our Peace Corps na nagtatrabaho sa ibang bansa, matumal din ang contribution nila dito sa atin. Saan tayo kukuha ng budget na or fiscal year 6 trillion ang kailangan natin? Wala. Mahihirapan tayo. We cannot just print today money na walang gold backup. The only qualified na unang central bank natin, the Central Bank of the Philippines, may kapital yan na may pautang pati all over the world.
meron tayong ginto sa vault natin sa Central Bank of the Philippines sa Quezon City, sa Circle. Nandyan ang 400,000 metric ton na i-back up natin sa Central Bank natin para we can print money. Sa vault lang natin ng Bangko Sentral today or Central Bank of the Philippines, well, probably I'd like to mention na the secondary Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi nila pwedeng gamitin yung asset ng Central Bank of the Philippines kasi naka-annotate yan to among countries na it's Central Bank of the Philippines. Kung gagamitin mo, pangalawa na Central Bank, hindi mo magagamit yung asset ng old na Central Bank of the Philippines. We have to reactivate it dahil yan may patrimonya. It has been covered with 2 Republica and dalawa rin na presidential decree. More so, because we are considered to be cultural minorities or indigenous, we are covered under the Admiralty Law of the customary 8371 IPRA law, the indigenous cultural minority laws through the law of the land, law of the sea and water, and the law of the air. Much so, ang complete na patrimonya ng the old Central Bank of the Philippines, it's actually covered through the Treaty of Paris that was back 1898. Secondly, it has been attested by Treaty of Versailles that was done in 1928, 1934. And the last treaty was actually 1940, 1950, which is actually the treaty of the amity of understanding and in concordance with perpetual agreements. Again, that was 1940 and 1950, which include the Bretton Woods Agreement, yung creation ng World Bank Group and the International Monetary Fund. That's why there is a guideline which include now the Bureau of Engraving and Printing para may rules of engagement to among central banks of central banks all over the world. And that was the reason why we really have to reactivate the old lame duck Central Bank of the Philippines na hindi ginagamit because yan ang may kapital na we have 400,000 metric ton and we have massive capitalization with the Central Bank of the Philippines. Back then, in 1950, the capitalization already is like about 5 trillion. Oh. And that was 1950. Huwag na natin dagdagan. Even up to today, ang capital natin is 5 trillion US dollars, which is actually the central bank is attached with the ancestral eminent domain ng Hacienda Maharlika Filipina OCT-T-01-4. May dalawa pong sangayan, may dalawang derivative, TCT-498 and TCT-408.
So, yan sa pag-aari ng buong Philippine Archipelago. We are covered with 16 court orders with finality. More so, we have the proper documentation, the proper adjudication of the ownership with finality. 16 court order in our favor for and in behalf of the Central Bank of the Philippines and the Hacienda Filipina Archipelago OCT-T-01-4. Again, there are two derivatives or may dalawang sangayan. TCT-408 and TCT-49A. We have to reactivate the old Central Bank of the Philippines dahil itong may kapital. And overnight, we have the funds available. We have the 10 trillion US dollars that are in our Bangko Sentral ng Pilipinas that cannot be used unless it will have a gold backup. And we can do that with the Central Bank of the Philippines. Can you imagine? We are already due just for one account that we had. That's already at the Central Bank of the Philippines and the Bangko Sentral ng Pilipinas, 10 trillion US dollars uncut. So we have to back it up with gold and we'll be able to print pesos. So it will easily be, we can print 550 trillion pesos for that money. And this is the ownership, patrimonial ownership ito ng 100 million plus na Maharlikan Porfirian Filipinas Kingdom or people of the Philippines. Mag-aari po ito natin lahat. Kailangan po i-reactivate natin ang Central Bank of the Philippines. Ito lang ang pagkakataon na natin. Pag hindi natin ginawa nito, hirap tayo lahat. And everybody will really be in difficulty. It's now too advanced through quantum financial system. And hindi na ito natin panibago na pamumuhay. We have to head up ang pagbabago and for the benefit of all of us. So, gawin na natin ito. Huwag lang iilan-ilan ang nakikinabang. Gusto nyo ba na magkaroon tayo ng massive na gulo dito dahil mabibilang mo lang ang meron. O lahat tayo, pobre. Nahihirapan lahat. We don't like to happen. Kaya, ito ngayon, ipamahagi na natin ito sa atin lahat. Huwag na natin ipagkait or ipagpaliban or huwag tayong maging greedy sa sarili natin. Gawin natin ito para sa benepisyo ng bawat isa't isa sa atin. Ayan. Narinig nyo ang ating mahal na hari na nagsasabi na i-reactivate na po ang ating Central Bank habang hindi pa naman huli ang lahat. Sakaling ano po bang kaya nating dito sa ating mahal na Presidente PBBM dahil Marcos era na po tayo ngayon. Ano po ba magandang mensahe natin Tatang para sa ating mahal na PBBM? Sa kaibigan ba? Are you referring sa presidente natin? Opo. Siguro naman na ngayon
my beloved President, and Sara Ayan, sa ating mga tawag Official, nito, Senador. Carpio Mga senador. Duterte. Duterte Carpio. Dapat lang siguro our beloved President, I'd like to come and sit down with you and your advisor para may sa katuparan na natin ito. Ito para sa atin lahat ito. And ito ay inilaan lalo tayong dalawa na magkapatid, Brother Bong, my beloved President. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Alam mo, gawa ito ng Ama natin. Gusto ko na lang ipamahagi ito sa mayoryang 100 million plus na Maharlikan Ophirian Filipinos or people of the Philippines. Dadalawin kita riyan. I don't expect na bibigyan pa mo ako ng appointment or bibigyan mo pa ako ng madami pang istorya. Gusto ko na I'd like to have an open forum with you and with the Vice President, and we'll solve immediately ang problema ng pondo ng bansa natin. I'll be more than happy to sit down with you and our major advisors sa Malacanang. Ready, willing, and able. Anytime you come and invite me, if you could possibly do it. Invite me officially on a ministerial level. Nandito lang ako sa Manila Prince Hotel. Dito ako namamalagi. This is my house kung tuusin. Dito na ako tumitira. So, nandito lang ako. We'll make it work. We will now reactivate the old Central Bank of the Philippines. Dahil yan ang may massive na kapital. We have easily 5 trillion US dollars na kapital. And that's my commitment to my countrymen. Ito, para sa atin lahat ito. Para sa 100 million plus na mayoryang Maharlikan Ophirian people of the Philippines. So again, my beloved President and Vice President, I'd like to have an open forum with both of you and with our advisors, consultants or lawyers. We'll sit down and I'll tell you how to make it work through the reactivation of the Central Bank of the Philippines. And we will be the Millennium Centurion Gold Bullion Bank of the world. And we will lead the project ECOSOC, the United Nations Project ECOSOC proper implementation, implementer reset governance. And through the auspices of UNDP, the United Nations Security Council Development Program, UNCTAD, which is the United Nations Trade Development, World Health Organization, the United Nations World Health Organization, because with UNIDO, United Nations Industrial Development, will now be an industrialized country. And it will be the United Nations UNHCR Commission on Refugee. This way, we are implementing
a reset governance of the Project ECOSOC and renewing the bilateral, trilateral Mansfield Breakthrough Successors Agreement for the whole world. And this will be for the Global Debt Facility to bankroll central banks of other. We will serve as Millennium Centurion Gold Bullion Bank of the world with what we have. Believe me. And it's attached all our assets that we have here in our country. It's attached with the ancestral eminent domain of the Hacienda Filipina Archipelago. We should have the notice that there are today like 14 or 18 countries present in our shores and in our country. But these are their peacekeepers, Peace Corps, and peace officers. So they're here because they'd like to protect our sovereignty. Because we are the bankroller, we are the Millennium Centurion Gold Bullion Bank of the world. Through the proper implementation of the United Nations Security Council, Project ECOSOC, Article 55, 57, 63, all the way to 71. Implement their reset governance. Through Alpha Omega World Peace Community Development Marshall Program. We are marshalling the stimulus back of other countries globally and in trust through Alpha Omega. Salamat po sa magandang kasagutan sa mga tanong na yun, mahal na hari. Ngayon may kasunod pa po ito. At least may pa tayo na pinakang main natin na sasagutin dahil nakapag-promise po sa tao na itong December may re-reactivate na po natin ang ating Central Bank, mahal na hari. Kung paano daw po ito mai-reactivate. Kasi ayaw naman tayong samahan. Ayaw ka naman samahan ng mga pinagkatiwalaan mo dati. At yung mga taong dapat na tumulong sa iyo, hindi naman tumutulong na at naligaw na ng tuluyan ng iba. So paano daw po ang proseso, mahal na hari, para ma-erectab ito bilang isang Civil Staff Governor General ng United Nations? Plan B po ito, mahal na hari. Para ma-reactivate nga natin na ito completely, kaya nga nananawagan ako. Lahat kayo, kung talagang kayo'y para sa marioryang Filipino, all of you na dating mga Kasama. presidente natin o dati kayong mga politiko at mga leaders natin dyan, our religious leaders. I'm referring now kay Brother Eduardo Manalo na Iglesia ni Cristo. Come and sit down with me. And if it's dating daan, Razon na Dating daan si what's his name? kalimutan ko eh. I believe it's also Eduardo Razon or your name sa UNTV. And also the diocese of the Roman Catholic churches. I'd like the cardinal to come and sit down with me. More so with our statesmen like Manong Juan Ponce Enrile. Ganun din si Laila de Lima.
Sama ba dito Well, man na hari? Gloria Pretty much, kung dapat lang, si Laila de Lima, show me that may pagmamahal ka sa mga tao. Eto na, come and join me and we'll talk on how we will make this country great and that will lead the whole world. Come, sit down with me and we'll talk about the Central Bank of the Philippines. Ganon din, our former presidents, Hirap siya. like Joseph Arap Estrada. Please, Mr. President, tulungan. come and sit down with me. Brother Digong, halika. Oh, nandito ang brother mo. You know, I love you, Brother Digong. Dapat kita mag-usap talaga. Nakikita ko, mukhang madami ng lapses tayo rito. Kailangan, nandito ka. You talk to me. Ayan. Kasi magkaedad lang kita. Nauna ka lang isang taong sa akin. Kayo. So, mag-usap ta na masinsinan. Ganun din sa iyo, Gloria Macapagal Arroyo. My beloved Congresswoman, I believe because you know a lot tungkol dito. I'd like to sit down with you. Also, our former what's his name, Belmonte in Quezon City. Come, I'd like, invite me, talk to me, and we'll do the proper forum. We'll talk ministerially. Because if you still is capable to come and sit down with me, Bilarde, of Mike Bilarde. brother Mike, kung kaya mo pa, please come and sit down with us. I just would like to have a blessings to all of you. Have who are the other Villanueva? If there is Villanueva. kayo na nandyan na religious leaders, elders, or pastors, come, have a dialogue with me, talk to me, we'll talk, and especially with you, with our social medias, or our print media, television channels. Come. Broadcast na. We'll have our broadcast. We'll talk about the proper governance of our finance and management, especially our Central Bank of the Philippines, and the total reactivation of the United Nations Security Council Project ECOSOC. And eto na yan. This is for the beneficio of the 100 million na people of the Philippines. So, para sa atin lahat po ito. Hindi lang para sa ilan-ilan tao lamang. Nakita ninyo, gusto ko na lang mangyari. Kasi ito, attached po ito. Itong central bank natin is actually attached with the ancestral eminent domain ng Hacienda Maharlika Filipina OCT, the original certificate of title dash 01-4 with again dalawang sangay or dalawang derivative na Napakita mo na. TCT 408 and TCT 498. So, yan na sobra-sobra na dapat na pag-usapan natin. Again, I will reiterate my beloved President Ferdinand Romualdez Marcos and the Vice President Sara Carpio Duterte, please invite me. We'll talk. We'll talk about
our country. We'll talk about the Central Bank of the Philippines. We'll try to reactivate it and we'll not have any problem. We will lead the country, the stimulus back of the global monetary system of the world. So please, we'll have a dialogue. We'll talk ministerially. We'll agree again on a probably bilateral, trilateral, Minesfield breakthrough successors agreement. Probably a 20-year or 30-year loan proviso or provide for what we have what we have in our global asset. And I'm hoping that we'll be able to discuss how we'll be able to reactivate the lame duck Central Bank of the Philippines. Julie. May katanungan ka ba, Brad, sa ating mahal na hari? Yung siyempre may mga tanong ang sambayanan sa atin regarding daw doon sa mga, ano pa ba yung mga tanong sa iyo, Brad, na iba, na posible? Itanong na natin sa ating mahal na hari para masagot niya po. Before po ako magtanong sa ating mahal na hari, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ako muna magsasalita muna ako, idagdag ko lang po sa ating mahal na hari. Ang programa po na ng Diyos, para po sa kalaman ng lahat, ang United Nations ECOSOC, Article 55, 57, 630 up to 71, yan po ang divino gobyerno sa buong mundo. At ang mauna po ay ang Pilipinas. Yan po ang humanitarian. Pag yan po ay ma-implement, wala na pong mahirap na mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, kundi buong mundo. Uunahin lang po ang Pilipinas. So, itong United Nations ECOSOC, dapat na ma-implement na po ito nung mag-mature ang Bilateral Minesfield Breakthrough Successor Agreement noong 2005 na may 5 years moratorium na hanggang 2010. Kaya ang programa na ito ay na-overdue na po, na dapat noon pa nung nag-mature ay maging mayaman na tayo. Dapat pina-implement nyo na yun eh. Yun po. Dapat, kaso lang, kaya po hindi po ito ma-implement. Gawa po ng ang Central Bank of the Philippines ay na-charter po ng dating presidente natin na si Ramos noong 1993. Kaya wala po tayong pagkukunan ng pera. Bakit? Kasi ang kayamanan po sa buong mundo ay ginto. Hindi po tayo pwede mag-imprinta ng isang central bank na walang gold backup. Dahil lahat ng central bank sa buong mundo ay binackupan po yan ng ginto para maka-imprinta ng pera. Kagaya ng Central Bank of the Philippines natin, nung na-charter, ay yung old Central Bank, may 400 metric tons po yan. Kaya nung nag-matured na siya, ay hindi na po pwede mag-imprinta ng pera. Kaya kaso nung na-charter po siya ni Ramos noong 1993 na ginawang BSP, ayan po ay walang gold backup, wala ding kapital. Hindi siya pwedeng mag-imprinta ng pera dahil mayroon po yung batas sa engraving and printing na once na mag-imprinta ang isang central bank na walang gold backup, antitrust violation po yan. Yung kaso yung kaso niyan. Kaso lang, yan po ang ginagawa ng ng mga administrator ngayon. Nag-i-imprinta sila ng pera na walang gold backup. At malinaw po yan sa Bible na sa Haggai 2:8-9 na ang ginto at ang pilak ay akin. Kaya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo ay pag-aari po ng Alpha Omega. Alpha Omega World Peace Development Marshall Program. Na ang ating chairman ay ang ating sole signatory ay ang ating King Tiburcio Villamor Marcos Taliano Tagiandipor. Kaya nandito po siya. Nandito po siya para po tayo gisingin dahil ang
para ito mabuksan, kailangan po tayo ay magkakaisa sa bayan ng Pilipino dahil nasa atin nga ang constitutional sovereign patrimonya, kapasyahan. Sa buong Oo, mundo. nasa Deuteronomy 30 verse 15-16 po yan. Na nasa atin ngayon ang kapasyahan, tayo ang pipili ng buhay, kasaganaan, kahirapan at kamatayan. Pag sinunod natin ang utos ng Diyos, tayo ay pagpapalain at gagawing isang Bansa. malaking bansa. Malaking bansa. Oo. Yan ang sinasabi, the Philippines, great again. Yun na po. Pero kaso, Magtulungan na. kaya nga, magtulungan na po tayo. Kaya alam ko po na ito po ay wala na. Alam ko po na ang kaganapang ito ay hindi na po kagustuhan ng mga tao, kundi kalooban na po ng ating Panginoon, base sa 1 Corinthians 4:20, na for the kingdom of God, not in words but in power. Pahayag 1:8, ako ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa buong mundo. At ito na po ang ating chairman ng Alpha Omega World Peace Development Marshall Program. Siya po ang pinakapangyarihan sa buong mundo bilang 7-star Governor General ng United Nations. Dahil ang adikain po ng Alpha Omega ay spiritual at material. Yun po. Kaya ngayon, ang labanan po ngayon ay kapangyarihan. Kaya ngayon, ang katanungan ko po ngayon, Chairman, paano po maipatupad ang Embargo Power Act 1807 na base sa Bilateral Mansfield Breakthrough Successor Agreement na kaya itong i-implement ng ating implementor ng ating hari without court order. Yun lang po ang katanungan. Maraming salamat po. Salamat, Brother Julie. Itong embargo power na 1807, may total na immunity yan. Actually, we can do it, pero base lamang sa decision dito sa atin. Kasi ang makapangyarihan dito sa bansa natin yung meron na accumulate na sobrang kwarta Sige yan. at may power ka dahil politiko ka, ikaw mismo ang gumagawa ng mga panukala na hindi na lang ang korte, dahil dito nga previous na cripple na ang ating judicial system dahil pwede mong tanggalin pati ang Supreme Court natin. So, kumbaga, nagkaroon tayo rito ng madaming gusot dahil kung tuusin, wala nang batas dito. Ang batas na lamang, kung politiko ka, may dala kang armas, may dala kang baril, may pera ka na, ikaw na ang batas. Ganun nangyayari. So, palakasan na lang. Dapat ito, igawa na natin ng point of order. Kung hindi, kung ganyan mangyari, mamamayagpag yung mga politiko, may mga baril, kasi pwede rin na, kagaya ng ginawa nga nila ngayon, lalasunin nila ng mga tao, mga kabataan, para makontrol nila ang mga tao. Ganyan na nangyari ngayon. Nakita nyo nangyari. Halos, ang namatay, sinasabi nila, 30,000 daw. Napakalaki naman yan. Alin na lang ang mga namatay? Yung mga biktima mismo. Yan, droga-droga na yan. Kasi, yan ang cause of everything. Naging narco-politics na tayo dito. And, yan. Yung mga politiko natin,
para makontrol tayo siguro, idroga nila ang kabataan natin pagkatapos pinapapatay nila yung madami para madisiplina nila ng mga tao. Kaya nga ngayon, Taputan sila. medyo may phobia na ang mga tao dito sa atin. Dahil akala nila, kung politiko ka, madami kang pera, ikaw nang namamayagpag na bida dito sa bansa natin. So, siguro naman, para maiwasan natin ng problema, anarchy, or kusot dito sa bayan natin, ito na siguro ang pagkakataon natin. Magkaisa na. Gawan tayo ng paraan na ma-reactivate natin ang Central Bank of the Philippines. Pag-usapan natin ito. Tinawag ko na kayo, lahat ng mga leaders natin. Anybody na gustong makiupo sa akin, you talk with me. Walang hold back. I'd like to sit down with all of you na gustong makipag-usap sa akin. Basta sa ikabubuti ng mayoryang 100 million na Filipino, people of the Philippines. Nandiyan ako po na ready, willing, and able na ipamahagi pati ang lupa. Ngayon, meron na tayong mga judicial administrator at sila rin ay mga peacekeeper, peace officer, and peace corps na pwedeng ipadala ko sa ibang bansa. Alam ko rin na may kusot ngayon na bansa is Israel kasi talagang nabobomba ba na siya ng mga through the Arab republics na nagugulpi na ang Israel. Pretty soon, hihingi sa atin ng help ng Israel. We're ready to bring 10,000 of our peacekeeper, peace corps, peace officers to go to Israel if this is necessary. Basta pick upin ng Israel ang mga peacekeepers natin, will bring it to Israel for that purpose. Ganun lang po ang ating total na mission for the Alpha Omega World Peace and for humanity. Kaya ginagawa ko po ito. Maraming salamat po. Yan. Okay. Salamat sa sagot na yan, mahal na hari. Brother Julie, may isa Siguro, pa ba? ito po yung panawa ay sinasabi ngayon na marami ang pinatawag, ikaw na magdugtong. Subalit, Subalit, ilan lang ang napili. yun. Listen to that, mga kapatid. Wala na po bang katanungan? Take note po doon sa lahat ng ating mga usapin. Ate Susan, please, kung may katanungan po kayo, itanong na natin habang may konting oras pa po tayo, ate. O, yun na lang ang mahal na hari na ano bang kailangan natin. O kung wala na po kayo, ako na lang. Wala, ikaw Ito, na. para sa lahat naman to eh. Kasi marami tayong mga dinidimulis ngayon, mahal na hari. Ayaw Ang nga. pinapaano natin doon sa lahat, take note po sa lahat naming mga judicial, administrator, at sa ating mga mahal na mga politiko. At lahat, lalo na po sa ating mga military sa iba't ibang panig ng ating barangay at bansa. Na wag niyo pong pakialaman ang po ng ating mahal na hari kasi ito po para din to sa pamilya nyo, para sa sambayan ng Pilipino na 110 million na Pilipinos po ito. Kaya nangyayari gaya nung nangyari doon sa Iloilo, Sagay. sa Sagay. Dahil hindi niya po alam, makinig po Cruz, Sagay ni Cruz. dahil hindi niya alam ng sino ba yung tawag doon, pangalan nun. I-mention pa ba natin, mahal na hari? Lieutenant Colonel Flores yan. Lieutenant Colonel. Ngayon po, natanggal na siya. Kaya mga mahal naming kapulisan,
mag-ingat po tayo. May parity agreement po kami na i-respeto po natin para hindi po tayo nag-away-away dito. Dapat po magkaisa tayo dahil ito na po yung pantamang panahon. Takdang panahon. Sa mga nagtatanong kung bakit ngayon lang lumabas si His Royal Highness Majesty King Tiborcio Villamor Marcos, ito po ay naka-clock of secrecy ng For 60 years. 60 years. So, 2010 lang po siya lumabas. Nung lumabas siya, yan po yung padala sa atin ng Diyos na para tubusin tayo sa kahirapan at pang-aalipin ng iilan nating mga kababayan. Take note po So, mahal na hari, ito po yung tanong na huli po. Pahuli na natin po, sobrang haba na. Tanong din pala ako. Nakalimutan. Para doon po sa mga dinidemolis po ng mga sabi nila, kasi nabili, ito sasagutin ng ating mahal na hari ito. Nabili nila sa bangko ng politiko yung lupa. Gusto nilang i-demolish Ngayon, ang tao. dahil doon sa pag-ano nila, totoo naman na ang pera ay sa politiko. Binili sa bangko dahil sila ang may kakayanang bumili nito eh. Dahil nga doon sa pagkakaganong-ganon, alam mo na, focus. So, ang nagmamay-ari po ng lupa ay si King Tiborcio Villamor Marcos Talanong Tagyan Deport. So, ano pa ang mangyayari doon, Apo? Kasi, i-demolish. Walang kaalam-alam po itong mga taong i-demolish nila. Kung paano matulungan. Para maitulungan natin. Ganon din sa Intramuros, mahal na hari. Tatanggalin na daw sila. I-demolish na sila ng Ito yung magandang Intramuros tanong, Administration. Pakinggan niyo pong mabuti at Kasi sasagutin ko pag-aari na ito. daw ng Intramuros Administration. Alam niyo, mayroon naman tayong batas. Dalhin niyo sila. Kung sino yung nagsasabi na sa kanya yung lupang yan, kung nakatirik ka doon sa lupang yan, sabihin mo sa kanila. Hindi naman ako may-ari nito, pero katiwala lang ako dito. Administrador lang ako dito. Kung gusto mong paalisin kami, hindi ako. Makipag-contact ka mo sa may-ari ng lupa. Itong Marcos Taliano na ito na may-ari ng lupa. Ganun lang. At dapat lang na dalhin ninyo sa Barrio Kapitan na ipakita naman niya pag-aari nila. Kung si Barrio Kapitan mismo, pumunta ka Mayor. Na kay Mayor nyo, ipakita na kami lang naman dito, Mayor. Si Presidente nga, nagbibigay ng housing, bakit kami pinapalis dito? Ganun lang. Huwag kayong papayag na paloko, na paalisin lang kayo riyan. Dahil merong nangangapital na kasama ng isang politiko, dapat huwag nilang gawin naman na ganyan. Kawawa ka. Yan ang masama sa atin dito. Pag nagkaroon ka na, kung pwede, talagang ginugulpi mo na yung mga mahihirap. Huwag naman ninyong gawin ng ganyan. Makatao naman kayo. Yan, napakagandang mensahe niya. So, maraming salamat. Iyan po ang kasagutan ng ating mahal na hari doon sa take note po Sa mga dinidemolis. share niyo po itong pag hindi mo ito sinir, hindi ka Pilipino. Wala Totoo. Promise you. Hindi ka Pilipino pag hindi mo ito sinir. Huwag po kayong matakot kasi dito, may mga immunity po tayo dito na EFRA law with 16 court order. With penalty po yan. Ibig sabihin ng penalty, hindi na po natin nila pwedeng baguhin to. Ang dokumento kasi Pag-aari sa na natin Supreme Court yan. na. Pag-aari nating sambayanan to, wala kayong karapatan magpaalis ng tao sa lugar na kinatitirikan ng bahay ng isang maharlikang o Peryan Pilipinos. Oo. Take note po maging matapang kayo. Huwag naman mambugbog.
Daanin natin sa diplomasya. Daanan natin sa Oo, batas. kaya yung mga Daanan natin sa dinidemolish batas. dyan, huwag na kayong matakot. Oh, panawagan namin sa mga nagdidemolis kasi Wag marami nilang- nang nagme-message sa akin na Yung isalba mga natin kapulisan sila. dyan. Oh, ito may kwento kami dito sa Bulacan mismo. Nag-uupa, pinababayaran sila sa isang lugar. Almost 100 families meron po sa loob or 300 pa, something like that. Subdivision. Subdivision yun. Sabi ng... Nung wala pa kami, wala pang Alpha Omega, wala pang ating hari, hindi pa nakakarating sa kanilang lugar, nagbabayad sila ng every month sa lupa. Listen to this, Nagbabayad sila pag hiningan sila ng hiningan nila ng dokumento, walang maibigay. Ay kaming tayong may mga maharlikano, kumpleto tayong dokumento with immunity pa nga eh. Ano yung bro, nagbabayad sila ng ng low. I-limit natin kasi siyempre, panukala muna ito. Saka na natin i-discuss. Sige. Hindi natin pwedeng discuss. Oh, inawat lang po ako. Yan na. Sige, basta ito lang po ang gagawin natin. Abogado yan. Oo, sige, Malnari, maraming pong salamat sa iyo. Sige, Oh, yan, sa sambayan ng Pilipino. maraming salamat sa hapong ito, sa kunting na-share po namin. Kasi sobrang ang dami na kasing problema sa ating bansa. Nakikita ko yung mga may sakit natin, sa pamilya natin, ikaw mismong nanonood. Gutom? O, hindi ka man gutom kasi nasa iyo ang nasa iyo ngayon ang biyaya. Kaming dito sa mga maliliit na tao, lagi po tinitignan namin, may mga sakit na sila, may mga sakit sila. Hindi sila mapagpagamot, namamatay na lang. So, Tulungan lang natin na reactivation yung Central makipagtulungan na po kayo, no na. Philippines. Ang gagawin lang po natin is mag-abil kayo ng judicial administrator sa kunting barya na natin dito para sa ito niya ay nagagamit sa implementasyon ng ating His Royal Highness Majesty King Tiburcio Villamor Marcos Talano Taguig IV. Yan po ang dyan. Yun na lang. So may pa ba tayo po? May Yun na. mag-last Kain prayer na lang. tayo. Tapos kain na tayo. Bahagi lang kami sa buong mundo, sa buong Ay, Pilipinas. salamat po ako. Sana maniwala naman kayo sa panukala ng mahal na hari sa lahat na 110 million plus na Pilipino. Okay po. Closing prayer tayo. Papa Ate Susan, magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin sa inyo Sa lahat. blessings mo po, tawagin ko na lahat ang pangalan mo muli. With the goodness and blessings of our Lord God, Jesus, Allah, Elohim, Buddha, El Shaddai, Yahweh, Jehovah. Kami po nagpapasalamat sa inyo sa gamay mo. Yes po. And with all your blessings, Apo, Yes po. you have given us a special power. Yes, Lord. More so, you've been guiding us, assisting us, protecting us. Yes po. At yung kinakailangan po namin na necessity namin na po, huwag mo po kaming pabayaan Yes po. sa mga kinakailangan namin. At especially ang health po namin. Yes po. Alam ko po, nandyan kayo. You are with us, guiding us, assisting us. And you are with us at any time, at any place, at any given time. Nandyan po kayo. Nagamay namin. And to our blessed Sacred Heart ng Barangay Sang Birhen, or to our beloved Sacred Heart of Mary. Holy Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed fruit thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, in the hour of our death. Amen. Our Father, who art in heaven,
Hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Don't lead us not into temptation, but deliver us. Deliver us from evil. Guwapo, nandyan po kayo. O Judge Maharlika, Ophirian Filipinas Kingdom, Henry Morris Davis Dab, Omnipotente, Law and Value, Anuit Coeptis, Nubusurdo Secolorum. In you, O Lord, we trust. Alpha, Omega. Christ King, we worship Thee with our whole heart, soul, and mind, adoring Thee on bended knees and begging grace of all mankind to reign with Thee for all eternity. Apo, nagpapasalamat po kami sa inyo. Kami po lahat, isang bayanan, isang mundo. Kami po lahat. And for the good of all of us, O Lord, and for the good of humanity, para sa amin po ito lahat. Kami po lahat, nagpapasalamat sa inyo. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Amen. Okay, everyone, out sa everyone, hanggang dito na lang muna at see you sa susunod. Paumanin sa mga madalang namin pag-live kasi nga busy tayo. Busy. So, magandang hapon sa lahat at pakishare na Video na to. video natin. Parang maraming Salamat. matulungan. Marami. Jesus' name. Salamat, Okay. Malahari. Marami pong salamat sa Susan, lahat. Brother Brother- Julie, Brother Brother Nelson. Nelson, Brother Edgar, lalong-lalo na sa aking hari na si King Tiborcio Villamor Marcos. Amen. Ay, ano man.